everyone, or magandang umaga sa inyong lahat na naman. So nandito naman po ako. So ito ang buhay ko sa rural area. So it should call this urban area, but for me it's still a rural pa din, because as you can see, may makakita pa tayo dito. Kung maririnig ninyo, may marami pang ibon dito sa paligid namin. So dito lang sa lupain namin, kasi marami kaming punong kahoy dito sa paligid, kaya maraming mga ibon nagpunta dito, manok, mga pusa. Kaya lang yung manok namin sad to say na isa na lang naiiwan, kasi parang pinatay ng aming aso, nakawala yung aso namin. So mabuti na lang yung isa, nakatago siya. So siya nag-survive. So namatay lahat. Ito ang buhay kung nandito tayo sa rural area. So early in the morning, ito ang ginagawa. Tapos ang ganda kasi makikita ka na ng mga presko na mga bulaklak, mga prutas. Saka siyempre sa bonsai hobbyist, so ganito ang buhay ko araw-araw. So my bonsai materials, so hindi ako nag-start with yung parang shortcut. Konti lang yung shortcut bonsai ko dito. Mostly I started with this quality city. So this bonsai materials is what we call this podocarpus. Then marami pa ito doon sa likod. So isa-isa na ko na siya upuha. Then I need to rewire again because naglubo na ng mga wire. So it's punuan, matanda na pero maliit lang siya because of the pot that I'm using, just using the kalanan of manok. Then kung di na po ni siya maagapan, there's a tendency na malubo na maayon yung wire, hindi na makita. So pag magtangtang ko sa wire, may mapaklot ang panit, then there's possibility nga mamatay. Although this kind of materials is very nice, kasi dili basta siya mamatay compared to may tugas bato there na napatayan ako ng isa yung ineripat ko. So ang gawin ko dito before I take off all the wire is siyempre tanggalan ng mga dahon. Kasi dito sa aking mga bonsai, ang nagtawag yan na ano lang isa, hindi yung anak ko hindi mahilig. Iba ng generation ngayon, kaunti na lang mahilig sa mga halaman. So ako kahit walang naghilig, patuloy pa rin para na lang may maiiwan pa rin, although kahit matanda na ko. So ito ang ginawa ko araw-araw para ma-maintain ko. So I've been doing this mga around 30 years yata, o 40 years na. So natanggalan ko na ng mga dahon at yun ang itsura yung starting. Ganda ng kaunti. Then dito sa taas, yon naglubo na ng mga wire. So kailangan ko na itong tanggalan ng wire, tapos ipoporma na naman ulit. So dito sa bandang ito, makita nyo bumababa siya dito, tumataas dito sa bandang dito. Yan, lumalaban siya sa wire. Then ito siguro ang nangyari nito is natumba kaya o nasiklan, so nag-iba yung form. So ngayon ko lang ito napapansin. Then I need to parang iporma na pukusob. Then yan ang klaro na. So daghan kay siya, nang lubo na siya sa wire. So kailangan yan, lubo na tanan. So need to rewire na naman. So ito ang magbubunsay tayo. So ito, nakakita na naman ako ng panibagong style dito. So ang gawin ko is spread up ko na lang ito, kasi di man siya pwede because it is not so, yung dahon niya not so maliit. So kailangan kong palakihin ng kaunti nito. Although yung pot niya sobrang nipis. So pero matanda na siya. So kailangan kong palakihin ito para maging proportion sa laki ng dahon niya.
So it is a small bonsai or bonsai material. Tanggalan ko na ng wire. Then makikita dito yung dinadaanan ng wire. So winire ko ulit pero I do the opposite direction na naman. So parang nag-e-hex siya sa mga nasugatan na ng wire. So yun ang sistema para hindi masyadong masira yung mga balat ng ating or tawag ani mga sanga ng ating material. So itong wire na ginamit ko is not tawag yun dili sukat sa sanga na winawire ko. So wala naman akong makitang ibang wire. So ito na lang. So instead ito is hopefully makita dyan pababa man siya. So i-drop ko na naman ito kasi nagtitwist ito siya sa lumalaban. So iba na namang style ang gagawin ko nito. Yan. So i-continue ko na lang muna itong i-wire. Then after matapos na sa ko na lang bibidyohan kasi nahirapan ako baka mahayang ni akong camera. So try ko na lang kung anong itsura nito after na ma-i-wire ko with the second wiring of my bonsai material. At last, natapos ko na sa pag-wire. So ang ginagawa ko is this portion, wala akong malaking wire para humihila dito. So bunting, and also this one para makasave ng wire bunting. So ito niya ang itsura niya sa bonsai materials ko na wino-wire ko. Yan. So ganito ang ginawa ko is sa maliit na lang ako kasi if ever mamatay hindi tayo masasaktan ng masyado or masakitan kasi gamay raman siya. So if ever kung malaki ito, so siyempre pag malaki yung bonsai mo, malaki din yung gastos. So compare here is I just have some mga seedlings dito sa mga gilid-gilid, yung mga cuttings ko like this one here. Ito gawin ko itong mother plant sa materials. Ito lang siya sa gilid. Then yung mga wire ko is mga tira-tira lang yon. Then kaya kung makikita nyo both end, may mga kanto supposed to be ililinis yan pag wire, pero tanggalin ko mang ito. So ang ginawa ko, hindi ko pinutol kasi i-recycle ko pa ito mga wire. So ito na ang itsura niya. Hopefully magandang tingnan sa yung nakawala siyang dahon. So I just hope na maging maganda din ito sa pag may dahon na siya. So this is microcarpa. So may marami pa akong microcarpa sa susunod. Yun din ang gagawin ko. Then yun din ang i-share ko na naman sa inyo. So sa mga beginners katulad ko, hindi tayo susuko, patuloy pa rin tayo kahit hindi maganda yung mga gawa natin. Patuloy pa rin tayo sa ating pagbubonsai. Again, maraming salamat sa panonood. It's already 11 o'clock in the morning here in our place. It is in Negros Island region. Bye bye!